Inanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Magandang hapon mga bata! Kamusta kayo? Kayo ba ay kumain na? Mabuti! Ngayon, manatiling nakatayo para sa ating pasigla at gusto ko lahat sumayaw at kumanta. Maliwanag? Sumayaw ang lahat mga bata, ha? Ngayon mga bata, kayo ba ay masaya? Mabuti naman. Ngayon, bago kayo uupo, ay pakipulot lahat ng basura na makikita nyo dyan sa iyong upuan at ilagay ito sa ating lagayan ng mga basura. Maraming salamat. Ngayon mga bata, sino ang lumiban sa klase na ito? Wala, lahat tayo nandito. Mabuti, bigyan na natin ng 5 palakpak ang ating sarili. Okay, mabuti. Mga bata na walang lubiban dito sa klase dahil lahat ay gustong matuto sa bago nating aralin. Ngayon mga bata, bago tayo magpatuloy o bago natin tukuyin ang ating bagong aralin, ay nandito tayo muna sa mga alituntunin sa klase. Atin munang basahin lahat. Maraming salamat. Ang mga panutunin natin sa ating silid-aralan, ipakita ang paggalang sa iyong guro at mga kaklase. Magtrabaho ng tahimik para hindi ka makaistorbo sa iba. At pangatlo naman,
Lagi at makinig kapag may nagsasalita. Kapag merong nagsasalita dito at higit sa lahat ang iyong guro, dapat tayo ay makinig ng mabuti para makasagot sa mga katanungan mamaya. Ang last naman ay kausapin ang guro kung mayroon kang problema. Ngayon mga bata, bago natin tukuyin na ang ating bagong aralin ay magbalik-aral muna tayo. Sino sa inyo ang may alam kung ano ang tinalakay natin kahapon? Yes, Rich Joy? Salamat! Ito ay tungkol sa pangarap. Lahat ba ay may pangarap dito? Oh, meron lahat. Masama ba na may malaking pangarap sa buhay? Gusto, Justin, hindi masama kung may malaking pangarap tayo sa buhay hanggang magsipag tayo sa ating pag-aaral. Ngayon mga bata, patuloy natin tutuklasin kung ano nga ba ang aralin na yun. Ngayon, kakantahin natin ang Pamilya sa 5 Daliri. Sa 5 nating daliri. Naintindihan ba? Magsisimula tayo sa Papa. Papang daliri, asa man ka, ni anak ko, Mamang daliri, asa man ka, ni anak ko, ating daliri, asa man ka, ni anak ko, kuyang daliri, asa man ka, ni anak ko, bunsong daliri, asa man ka, ni anak ko. Magaling mga bata! Ngayon, base sa ating kinantang Pamilyang Daliri, ano sa tingin niyo ang tatalakayin natin ngayon? Priscil? Pamilya, may idea ka kung ano talaga ang ating aralin ngayon. Ang ating aaralin ngayon ay ang bago nating aralin ngayon ay pagkilala sa mga kasapi ng pamilya. May idea ba kayo kung ano ito? Joyce? Maraming salamat sa iyong idea, Joyce. Kasapi ng pamilya. Ayan, makikita niyo sa larawan, sila ay isang pamilya. Bago natin talakayin ito ay aalamin muna natin ang layunin. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang napahalagahan ang pamilya sa papagitan ng picture selection. At ang skills ay natutukoy ang mga tungkulin ng iba't ibang kasapi ng pamilya sa pamamagitan ng cut and paste maya-maya. At nakilala ang iba't ibang kasapi ng pamilya. Ano nga ba ang pamilya? Pakibasa, Bonafé. Maraming salamat. Ito ay pinakamaliit na unit na isang komunidad. At ang pamilya ay binubuo ng mga unang hakbang sa pagkatao. Ang pamilya ang siyang gumabay, nagtutulong mga mabubuting asal, nagbibigay ng pangangailangan sa atin, at
nagmamahal ng walang kapalit o walang katumbas. Hahanap-hanapin nyo ang pagmamahal ng isang magulang at ng isang buong pamilya. Ngayon, sino ang nakaalam kung sino ito? Siya ay si Mama. Siya ang ilaw ng tahanan. Mapag-alaga, ang tungkulin niya ay alagaan ang mga anak at ano pa? Julie, ano pa tungkulin ni Mama sa bahay? Siya ang nagluluto para sa atin, para meron tayong makain dito sa school. At sila rin, si Mama rin ang nagpa-plansya ng uniform natin. Sila ang alarm clock natin, kumbaga. Sila ang nag-prepare sa atin ng pagkain para meron tayong mabaon dito sa school. At tinatawag natin siya Mama, Mommy, at Mama at Mom. Ano tawag niyo sa inyong Mama? Mama, dahil Mama talaga ang palagi natin hinahanap din. Mama talaga ang mapupronounce natin bago nung tayo ay bata pa, yung maliit pa tayo, yung sanggol pa talaga tayo. Next is Papa. Si Papa. Pakibasa. Priscil. Maraming salamat. Ang tungkulin ni Papa ay nagtatrabaho siya para meron tayong pambili sa ating pangangailangan. At siya rin ang haligi ng tahanan. At siya rin ang ating superhero. Diba? Sino ang Papa's boy dito? Or Papa's girl? Lahat tayo ay Papa's girl or Mama's girl or boy. Dahil ang pagmamahal nila ay walang katumbas. Tama? Si Papa ay nagsasakripisyo para sa ikabubuti ng ating buhay, ng mahal niya sa buhay. At ito naman, si ate. Sino may ate dito? Lahat may ate. Ako kasi wala akong ate. Kuya lang ang meron ako. Ang ate ay siya ang nakakatandang kapatid na babae. Responsableng tagapayo, maasahan sa mga gawain at madalas na parang pangalawang ina. Ito ang tungkulin ni ate. At siya rin ang assistant, kumbaga ni Mama sa gawaing bahay. Si ate ang tumutulong kay Mama sa paglalaba, sa pagluluto, sa paghahanda ng pagkain tuwing tayo ay mag-aalmusal o mag-agahan, gano'n. Naintindihan ba mga bata? Mabuti. Ito naman, si Kuya. Sino may kuya dito? Ako rin may kuya. Siya ang nakakatandang kapatid na lalaki. Ang tungkulin niya ay mapagkalinga, protektibo, at madalas ng sandalan na nakababatang kapatid. Tama ba mga bata? Tama. Ngayon naman si Bunso. Sino ang bunso dito? Bunso. Sino ang bunso rito sa klase? Sino? Si Priscil? Wow! Talaga naman. Siya ang pinakabata sa magkakapatid. Palagi kinagiliwan, maalaga ang lahat sa kanya at kadalasan paborito ng pamilya. Si Bunso ay pinakapaborito talaga sa lahat. Pero sa pagmamahal dito sa puso ay lahat pagtay-pantay. Pero si Bunso ay siya ay bunso. Si Bunso talaga ang paborito na lahat. Paborito ni ate, paborito ni kuya, paborito ni papa, paborito ni mama. Dahil si Bunso ay nagbibigay ng aliw sa bahay. Kung walang bunso o walang
walang bata na makulit, ay ang bahay ay hindi masaya. Lahat ay kanya-kanyang tunggalian. Kaya may bunso para maaliw naman ang bahay. At bunsong kapatid talaga, siya ang magbibigay kasiyahan sa lahat kapag nandito lahat ang pamilya sa iisang bahay. Tama? Tama. Ngayon naman, si Lola. Si Lola talaga kumbaga, sa iyo, si Lola, takbuhan mo kung inaaway, pinapagalitan ka ni Mama or pinapagalitan ka ni Papa. Si Lola o si Lolo talaga ang takbuhan mo. Ngayon, si Lola ang ating kilalanin na. Siya ang ina ng ating mga magulang. Tama. Maunawain, si Lola ay maunawain. Mahilig magluto at mahilig din magluto si Lola. At kilala sa pagiging mapag-aruga sa mga apo. O, kita mo na, si Lola ang mapag-aruga sa apo. Kapag pinapagalitan ka ni Mama at ni Papa, pupunta ka talaga ni Lola at isusumbong mo sila sa kanilang mama dahil si Lola ang mapag-aruga sa mga apo. Talagang palangga ni Lola ang mga apo. Okay? Next is Lolo naman. Si Lolo, siya ang ama ng ating mga magulang. Tama? Tama, mapagmahal din. Madalas kontista ng mga kwento noong araw at nagbibigay ng karunungan sa pamilya. Si Lolo ang palang kwento nung ganito gawin mo dahil nung panahon pa namin ay hindi pwede. May mga belief, may mga tuo-tuo sila nung unang panahon. Diba? Si Lolo din ang karunungan, nagbigay ng karunungan sa pamilya. Siya ang nag-ayos sa pamilya, siya ang taga-advise. Kung may problema ay wag. Yung talagang mga advice ni Lolo na, kung may problema ay wag dun sa mga bata ilalabas. Diba? At kung mag-away kayo ang mama at papa niyo, si Lolo ang taga-advise na huwag niyo ipakita sa mga bata kung kayo ay nag-aaway. At kung kayo ay nag-aaway naman ay mas mabuting maghanap ng solusyon as soon as possible. Diba? Yun si Lolo. Siya ang taga-advise. Mapagmahal din si Lolo, walang pinipili kung apo ka o ikaw ay kanyang anak, ay mahal na mahal ka talaga ni Lolo. Naintindihan ba mga bata? Sino nga yung mga kasapi ng pamilya? Papa, Mama, Ate, Kuya, Lolo, at Lola. At kapag kayo ay mayroong Lola at Lolo o sa inyong pamilya, ay kung may oras kayo na magbigay ng mensahe o magpasalamat lang man, ay bigyan nyo ng oras yan. Kasi ang buhay ay may hangganan at hindi natin alam kung ano ang kahapon natin. Baka pagsisihan natin, hindi natin sinabi na mahal natin sila. Kaya kung may oras kayo, ipadama mo sa kanila ang inyong pagmamahal. May katanungan pa ba? Kung wala, ay meron tayong aktibidad. O meron tayong activity. Handa na bang lahat? Handa na. Ngayon, pwede niyong kunin yung papel na nasa ilalim ng inyong upuan dahil meron akong inilagay dyan. Kulay bughaw at pula. Lahat ng may bughaw na papel ay dito umupo at lahat ng may pula na papel dito umupo. Ngayon mga bata, ito ang pula na grupo at ito naman ang bughaw na grupo. Ang gawin nyo ay cut and paste. Kung sino ang nakatanggap na isa sa mga kasapi ng pamilya
ay i-paste nyo dito sa ating pizarra. Pumili kayo ng isang representa para siya ang magpaliwanag kung ano ang inyong na pili. Maliwanag ba mga bata? Mabuti. Bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto upang gawin ang inyong gawain. Tapos na ang 5 minuto, maaari din ang ipresenta dito sa harap ang inyong mga gawain. Mag-isay mga bata, bigyan na natin ng 5 palakpak at 10 padyak ang ating sarili. Mabuti. Ngayon, may mga katanungan ba kayo sa ating aralin? Kanina, mabuti kung wala na. Ako ang magtatanong sa inyo. Ano nga ang pamagat na ating tinalakay kanina? Ano nga ang pamagat na ating tinalakay kanina? Maika? Tama. Pagkilala sa mga kasapi ng pamilya. Sino-sino nga yung kasabi ng pamilya? Yes, Jubilin. Tama, si Papa, si Mama, si Ate, Kuya, Bunso, Lola, at Lolo. Tama. Ngayon mga bata, ano nga ang tungkulin ni Mama sa bahay? Karen? Gusto. Si Mama ang nag-aalaga sa mga bata, siya ang nagluluto, siya ang naglalabas sa mga kasuotan sa mga bata. Ano naman ang tungkulin ni Papa? Yes, Marish? Gusto. Ang tungkulin ni Papa ay siya ang nagtatrabaho para sa pangangailangan ng pamilya. Tama. Ano naman ang tungkulin ni Ate? Sige, Leslie. Si Ate ang tama. Si Ate ang tumutulong kay Mama sa gawaing bahay. Si Ate naman, si Kuya naman. Janice? Tama, si Kuya rin ang tumutulong ni Papa sa mga mabibigat na trabaho sa bahay. Tama. Si Bunso, ano ang tungkulin ni Bunso sa bahay? Yes, Marichan. Tama, si Bunso ay nagbibigay aliw sa mga tao sa bahay. Si Lola naman. Yes? Trixie? Gusto, si Lola rin ay mapang-aruga sa mga apo. Siya ang nag-aaruga at nagluluto din si Lola. Si Lola naman. Tama, nagbibigay si Lolo ng karunungan sa pamilya. Ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto para mag-aral dahil meron tayong short quiz. Magkakaroon tayo ng short quiz. Tapos na ang 2 minuto. Ngayon, pakikuha ng inyong kwaderno sa Pilipino. At pakisagot ito.
Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para gawin ito. 5 minuto ay tapos na. Pakibigay ang inyong kwaderno sa akin at ako na ang check kung tama ba o mali ang inyong ginawa. Salamat. Para sa inyong takdang aralin ay pwede kayong magpatulong kay mama, kay papa, kay ate, kuya nito. Ang iyong takdang aralin ay gumawa kayo ng family tree. Okay? Pwede nyo sabihin kay mama, pwede nyo sabihin kay papa, kay lola, o kay lolo na meron kayong takdang aralin na family tree at pwede kayong magpatulong sa ate at kuya nyo. Maliwanag ba mga bata? Kung gayon ay magsitayo ang lahat para sa ating pangwakas na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen.